Ate JB, paano po bang diskarte sa madalas nangungutang sa tindahan ko na pagdating ng sahod nila ay kalahati lang ang ibabawas? Following day, utang uli. Paano ba, no? Ano po ba ang dapat gawin? Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at kaniguso partner, Ate JB. First and foremost, ayan, I just want to say you everyone, please don't mind my background ha. Ang ingay po, marami po kasi mga tao sa labas ng aking tindahan. Alam niyo na, marami tayong kapitbahay na gusto talaga nila tumambay sa labas ng ating tindahan. Okay naman yun, no? Kasi habang sila ay tumatambay, bumibili naman. Ayan. So maganda po ang topic nating pag-usapan ngayon. Actually, naisipan ko na gumawa ng video para sagutin po ang napakagandang katanungan and very useful, very helpful po, no, sa katulad natin mga sari-sari store business owners. Shout out kay Sir Olik Lito Ribon. Ayan, hello po Sir Olik Lito Ribon. Ito po ang katanungan ng ating kapatid. Ate JB, hello. Ayan, hello rin po sir. Paano po bang diskarte sa madalas mangungutang sa tindahan ko na pagdating ng sahod nila ay kalahati lang ang ibabawas? Relate ba kayo? Alam ko, noon kaibigan, relate talaga ako, no? Following day, utang ulit. Ano po ba ang dapat gawin? Ayan, so, napagandang katanungan ng ating kapatid nun, si Sir Olik Lito Ribon. Ayan kaibigan, basta utang ang pag-usapan, tataas ang kilay ng karamihan sa ating mga kasari, no? Ayan, relate ba kayo kaibigan? Yung bang paparating na si customer na alam talaga nating mangutang? parang sarap tumakbo, sarap magtago. Okay lang naman kaibigan kung maganda magbayad. So tayo pa nga nakangiti pag dumating si customer na alam natin magaling magbayad. Pero yung mga customers na pwera buyag sa Bisaya, ba't di kayo magbayad? Hindi magaling magbayad, ay parang ayaw na nating pautangin, no? So pag ganito kaibigan, no, relate ba kayo katulad kay Sir Olik Lito Ribon? Ayan, yung kanyang umuutang, nagbabayad naman, pero kalahati lang. For example, 1,000 ang utang, 500 lang ang bayaran, tapos utang na naman. Ang problema, ang katanungan, ito yung problema ni Sir, parang problema talaga ito, no? Ang katanungan ni Sir, kung anong gagawin sa mga mangungutang na ganito, nagbabayad, pero kalahati lang, and the following day, the next day, kinabukasan, mangungutang na naman. Kaibigan, ako po, direct to the point. Stricto ako sa mga bagay na ganito, kaibigan. Noon kasi, malapit na akong malugi. No, yung aking negosyo, yung sari-sari store business, ito yung aking maliit pa noon. Malapit malugi dahil sa utang. Marami kasi kung pinapautang, walang control, walang limit. Ayan, at maraming mga tao na ganito. Nagbabayad, pero hindi fully paid. Hindi full payment ang binibigay sa atin, no? Ayan, so kalahati, mintran sometimes lagpas lang ng kaunti sa kalahati and the next day uutang na naman. Noon payag ako dyan kaibigan, but after long time parang kung sa Bisaya ni gara na, no? Ayan pa, and the long run ayaw ko na kaibigan, dumadami na sila, no? Ayan, so sometimes ganito, meron pa rin mga customer na ganito ngayon, pero iilan na lang sa akin tindahan. Ayan, makakount ko sa aking daliri. Sorry, no, maingay na naman. May motorcycle. Ayan, padaanin na muna natin sila kaibigan, no, para marinig nyo mabuti si Ate GB. So ngayon, stricto na ako. Yung mga tao na kapag nagbabayad, hindi buo, hindi full payment ang binibigay kay Ate GB, sinasabihan ko talaga. Pero may naon lang inakamoy, no, na, o sige, okay lang, pero bayaran mo ako sa susunod na sahuran mo, and then wag ka mo nang umutang kasi lalong lulubo, lalong lalaki ang iyong utang. So dito na muna. Yung iba, kinabukasan fully paid nila para makautang sila ulit. Yung mga iba hindi talaga mag-fully paid at uutang. Pero sinabi ko, yun na yung agreement natin, nasabi ko na sa iyo, pag talaga hindi pa fully paid, meron kang balance, hindi talaga kung magpapautang. Pero yung iba magmamakaawa at ako na wala, lalo na kung pagkain, mga gamot. Kaya binibigyan ko, pero sinasabi ko, huli na to ha. Bayaran mo muna yung balance mo, tsaka ka papautangin ko. Pero pag ang utangin, hindi gamot, hindi pagkain, talagang big no. Hindi talagang nagpapautang si Ate GB pag mayroong pang balance. Kasi
Ayaw ko nun kaibigan no. Basta ayaw ko nun. So alam nyo naman siguro, makarelate naman siguro kayo no. Noon lang talaga ako ganon kaibigan, pero kasi nga natuto na ako kaibigan. So ikaw, pag ganyan ang umuutang sa iyo, pag nagbayad, kapag hindi buo ang bayad, sabihin mo agad-agad na okay, yung balance mo ito, 500 ang balance mo ha. So bayaran mo ako sa susunod na sahuran mo, and for the meantime, huwag mo munang dagdagan ito kasi wala na akong puhunan, so wala akong ma-roll, kaunti lang binayad mo, so hindi ako makabili, makapamalingke, makapag-grocery kasi kaunti lang binayad mo. So stop mo muna yung ang utang nyo, tapos bayaran mo muna, siguro sa susunod na sahuran mababayaran mo ako, adi makautang ka na, or bayaran mo ako kung bukas para makautang for the next day. As soon as makabayad ka ng balance mo, pwede kang utang, pero huwag kang magalit. No, explain mo nang mabuti, wag mong ipahalata na nairita ka, nainis ka, o hindi ka masaya. Ayan mga kaibigan, nasagot na natin ang katanungan ng ating kapatid na si Sir Uli Clito, no, Ribbon. Sana kaibigan, nakatulong po sa inyo ang aking kasagutan. Pagtungkol talaga sa utang kaibigan, dapat maging stricto po tayo. Hindi ko naman sinasabi na dapat hindi na tayo magpautang. Maraming naggumagawa ng video kaibigan, mga kasari natin, sari-sari business owners din, nagsasabi po sila, no, kahit ano pang negosyo, nagsasabi na hindi sila magpapautang kasi baka malugi ang kanilang negosyo. Kaibigan, totoo naman yan. Isa yung utang sa mga dahilan kung bakit nalulugi ang isang negosyo. So kaibigan, pag alam mo yung mga factors to consider bago ka magpautang, malaki ang chance na hindi malulugi ang iyong negosyo. Bagos lalago pa ito. So based on my experience kaibigan, kasi po 23 years na aking pagtitinda ko sa April, no, puhon-puhon, God's will, maging 24 years na po yung ating tinan. At nagpapautang ako, lagpas sa 20 years. No, bakit hindi nalugi ang aking negosyo? Kasi po, maraming bagay ako kinonsider, no, mga factors bago ko nagpautang. Nariyan na yung dapat kilala ko yung umuutang, magaling maganda magbayad. Ang dapat, no, may kakayanan siya magbayad. Baliwala yung mabait na tao pero walang kakayahan na magbayad. O, di ba? Mabait nga pero wala naman trabaho, paano ka mababayaran, di ba? Ayan. So, magaling maganda magbayad tapos may kakayahan na magbayad. Maglagay ka rin ng limitation. Yun yung dahilan kaibigan, kaya yung minsan, yung ating mga kapitbahay, mga customers, no, mga customers natin na umuutang, hindi nila mababayaran ng buo ang kanilang utang kasi ang laki. Wala kang kasing limitation. Kung magbigay ka ng limitation, ayan, no, para hindi lumaki ang utang ni customer. Kung maliit ang utang, mababayaran kasi maliit lang. Kung ikaw pautang ka ng pautang, lulubo yung utang. Siguro mas malaki pa sa sahod nila, paano ka mababayaran ng buo? O, di ba? Maglagay ng limitation. Kung ang sahod ng iyong kapitbahay na umuutang ay 500 pesos per day, pautangin mo lang siya siguro ng hanggang 1,000 per week. Or hindi abot ng 1,000. Ano? Kasi hindi lang naman ikaw ang expenses niya. Magbabayad pa siya ng ilaw, pamasahe, bili pa ng pagkain, baon na kanya mga anak sa school. Ayan. So, hindi lang ikaw yung expenses niya. So, for sure, pag malaki ang utang niya sa tindahan mo, hindi ka mababayaran ng buo. Kaya dapat maglagay ka rin ng limitation. Ayan, sana nasihan po kayo sa aking kasagutan, Sir Uli Clito. Alam ko makakatulong po ito sa inyo. At salamat mga kaibigan, tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakit na notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin, no, para mas marami pa tayong matulungan. Please don't skip the ads, no. Malaking tulong ito sa amin ng aking family. Ayan, konti na lang naman yung ating tindahan kasi nga weekend, no, maraming bumibili. So thank you so much God sa lahat ng blessings. Maraming salamat po Panginoon. So bukas or sa Tuesday, mamamalingkit mag-grocery kami ni Francis. Ayan. Again, thank you so much kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Lagi natin tandaan, hindi mahirap, hindi imposible na umasinso yung buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, and may tamang disiplina sa sarili, tiyak asin sa buhay natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa yung pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.